Ayan na, ang Unified Super Bantamweight World Champion na sina Naoya Inoue nagbigay na ng kanyang reaksyon sa kanyang nakaraan na interview kung papalag ba siya kay Gervonta Davis. Ang binaklasan ng titulo ng ating kaubayan na si Champ Marlon Tapales na si Murodjon Akhmadaliev naging sobrang prangka kung ano nga ba ang hinatnan ni Tapales sa kamay ni Inoue. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Ito ang video na uploaded sa isa sa mga sikat na YouTube channel sa Amerika, ang FightHype.com. Ito ay may video title na maingat itong si Inoue sa pag-akyat ng timbang para kasahan itong si Davis. At pinuri naman itong si Davis ni Inoue dahil sa mataas na ranking ni Davis bilang isang pound-for-pound boxer. At ayon kay Inoue, bilang isang pound-for-pound boxer mga kakwento, dapat sa bawat laban ay dapat ibuhos lahat ang kanyang makakaya dahil kinakailangan niya na ipakita sa lahat ang kanyang husay at galing bawat laban. At dahil usap-usapan na sa bansang Amerika na gusto nilang magharap itong si Inoue at si Davis, ano naman kaya ang reaksyon ni Inoue dito? Well mga kakwento, ayon kay Inoue ay napaka-imposible na magkaharap silang dalawa. Ang mga fans lang daw talaga ang nagpapahype nito, bagamat hindi man alam ni Inoue kung itong si Davis ay pasok sa pound-for-pound rankings. Pero nang nalaman ni Inoue, pero mas mababa lang ito sa kanya ng ranking, ay yaba, sinabi niya na magaling na boksingero itong si Davis. At ayon naman kay Inoue, sa paparating nila na laban ni Tapales, titingnan niya kung nga bang diskarte na gagawin ni Tapales at kung makita na niya ang butas ng estilo ni Tapales, ay doon na niya pababagsakin si Tapales. Mga kakwento, sa gustong makakapanood ng full interview ni Inoue, nasa baba lang po mga kwento ang nasabing link. Mas maganda kasi mga kwento na ang buong interview ang inyong mapapanood. Samantala, naging prangka naman itong si Akhmadaliev kay Tapales at sinabi niya na hindi aabot pa si Tapales ng round 7 pataas. Ibig sabihin lang mga kakwento, hanggang round 6 lang itong si Tapales sa kamay ni Inoue. At ayon pa kay Akhmadaliev, ito ay magiging isang magandang laban sa pagitan ng dalawang magagaling na mga mandirigma. Pero ayaw niya sana magbigay ng prediksyon kung nga ba ang sa tingin niya ang magiging resulta ng laban. Pero para sa kanya mga kwento ay talagang magtagumpay itong si Inoue bago pa ang ikapito o ikawalong rounds. Ayon pa kay Akhmadaliev, sa mga diskareng ipinapakita ni Tapales sa pakikipaglaban ay talagang masasabi niya na madali lang natapusin ni Inoue itong si Tapales by way of knockout at hindi na ito aabot pa ng desisyon. Noong ikalabing-anim ng buwan ng Disyembre mga kwento sa Glendale, Arizona, tinalo ni Akhmadaliev ang WBA rank number 2 na si Kevin Gonzalez ng Mexico sa pamamagitan ng technical knockout sa 8th round. Kaya sa WBA Super Bantamweight Division, siya na ang rank number 1 at meron na siyang karapatang hamunin ang may hawak ng WBA Super Bantamweight World Title Belt. At ayon man kay Akhmadaliev, siya ang pinakamagaling sa divisyon kung nasan siya ngayon kung pag-uusapan ay ang aspetong pisikal, mental at pagiging technical fighter. At ang banta pa ni Akhmadaliev, kung may malakas pa na boksingero kaysa sa kanya ay talagang tatalunin lang niya ito. Bagamat natalo man siya sa laban nila ni Marlon Tapales noong Abril sa pamamagitan ng desisyon, pero ibinunyag niya na may injury siya sa kanyang balikat bago pa ang laban. At ayon pa sa kanya, itong si Tapales ay magalaw na kalaban, ngunit pinipilit niyang umiiwas sa pagipagsalpukan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga suntok. Nagbibitaw naman si Tapales sa mga suntok, hindi mo inaasahan at mula pa sa kakaibang posisyon. Pero ganun pa man ayon kay Akhmadaliev, itong si Tapales pa rin ay maituturing na hindi isang espesyal na uri ng boksingero pero mahirap lang nakalaban. Ibinunyag naman ni Akhmadaliev ang kwento na pupunta siya sa Japan para matunghayan niya na personal ang nasabing bakbakan. At huwag yung kalimutan mga kwento ngayong December 26 na po yan sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Mga kakwento, sobrang maingat si Inoue nung makyat ang timbang at harapin nitong si Gervonta Davis. Ang pagpalag ni Inoue sa mas mabigat sa kanya ng timbang ay hindi niya pa ninanais. Ang malaga kay Inoue ay malakas siya sa ngayon sa Super Bantamweight Division. Pero alam naman natin mga kwento na gusto ng promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Iwashi na gusto niya ikasa sa hinaharap ang Davis kontra Inoue. Pero ganun pa man sa ngayon ay ayaw muna ni Inoue na isipin ang ganyan. Ang malaga sa kanya ay halimaw siya saan mang division siya ngayon lumalaban. Kay Akhmadaliev naman na nagsabing
hindi naabot pa si Tapales ng round 7. Grabe naman, the real talk talaga ang ating kababayan. Pero tama nga naman mga kwento na napaka-imposible talaga na abot pa ng desisyon ang bakbakan. Pero lagi natin isipin sa boxing, isang suntok lang ang pwedeng babago sa resulta ng laban. Kaya mag-ingat pa rin sa Inoue dahil bangungot ng Pinas yata yan ang mambubulabog sa bansang Japan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rene Mulila, kay kakwentong Gerasmo Balilian, kay kakwentong Alan Labuen, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.